Oh, bakit ang lulungkot ng mga beshi nyo dito? Hindi ba dapat tumatalong kayo sa tuwa dahil nagtagumpay kayo na alisin si Tito Sen sa pagka-Senate President at iluklok itong si Alan Peter Cayetano? Eh bakit kaya ng mga mukha ninyo sambakol, hindi maipinta? Bakit? Nagigilty ba kayo? Nakukonsensya kayo sa ginawa ninyo kay Senator Bato de la Rosa? Nananahimik yung tao na nagtatago. Although, syempre, alam natin sooner or later, mahuhuli din naman siya. But not this soon. O dahil sa pagkagahaman ninyo sa kapangyarihan at sa kagustuhan nyong harangin ang impeachment ni Sara Duterte, nagkandaleche-leche ang plano ninyo. Nagtagumpay kayo, na-unseat ninyo si Tito Sen. Pero yung ginawa nyo kay Bato de la Rosa ay hindi katanggap-tanggap. Nang dahil sa kulang kayo sa isang boto, at kahit na nagtatago at nananahimik si Bato de la Rosa kung saan man siya nagtatago, pinilit ninyong siya ay lumitaw para magkaroon lang kayo ng bilang para kayo ang mamayani sa Senado. Oh, bakit hindi kayo natutuwa? Dapat magtalunan kayo, rejoice dahil nagtagumpay kayo. Nagtagumpay kayong sirain ang buhay ni Bato de la Rosa. Imbis na medyo magtatagal pa siya sa labas, kakatago niya, na eventually mahuhuli din naman siya, pinaikli ninyo yung saya na nakalabas o nakatago itong si Bato de la Rosa. So kung sino man sa inyo na sa sobrang pagkagahaman sa kapangyarihan at gustong manalo si Sara Duterte para lahat ng inyong mga kalokohan ay mapagtakpan, ito ang kapalit. Ang buhay ni Senator Bato de la Rosa. Pero okay na siguro yan. That is God's will. Dahil yan ay nakatakda na mautunin nyo si Bato de la Rosa para lumabas sa kanyang lungga at maservan siya ng warrant. Kaya kayo, na guilty, hindi kayo makangiti habang nanunumpa si Loren Legarda. Sambakol yung mga mukha ninyo dahil siguro isa sa inyo. Sino kaya sa apat na ito ang nagmungkahi kay Bato de la Rosa na sumipot sa Senado at umoto para matanggal si Tito Sen? Yan ang kapalit. O ano, maibabalik niyo pa ba sa kanyang lungga si Bato de la Rosa? Hindi. Kayo talagang mga Duterte allies ang nagpapagulo sa Pilipinas. At kung nagtagumpay man kayo na makudita si Tito Sen, hindi kayo magtatagal, I tell you. Dahil ang kasamaan, hindi magtatagal. Hindi magtatagumpay. So doon po sa inyo na hindi kilala yung 13 Hudas sa Senado, isa-isahin po natin. At bakit sa tingin ninyo, suportado nila si Sara Duterte? Una po, si Bato de la Rosa. May problema sa ICC. Ayan na nga, lumabas na yung kanyang warrant of arrest. At gidulo ang Senado kahapon. Nandyan din si Bongo na ang balita natin, ayon kay Sunny Trillanes, susunod na mai-issuean ng warrant of arrest. So I'm sure sa ngayon, natatakot na rin si Bongo. Dahil kung lumabas ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, siguradong susunod na nga yung kay Bongo. Pangatlo sa kanila, si Mark Villar. Hindi nga ba at may problema siya? At ang balita ko, kinasuhan na ba yung pamilya Villar? Nandyan din si Marcoleta, si Rodante Marcoleta, na sangkot din sa flood control. Si Amy Marcos, ang pambansang chismosa. Alam naman natin na BFF yan ni Sara Duterte. Lahat gagawin to the point na itatakwil ang pamilya para lang sa pamilyang Duterte. Si Camille Villar, na kapatid ni Mark Villar, alam na natin, yung pamilya nila ay may kinakaharap na kaso. Nandyan din si Pia Cayetano, na of course, kapatid ni Alan Peter Cayetano. Si Robin Padilla, na ang trabaho daw ng opposition dati ay ang kumontra at mag-oppose sa mga issues na nilalabas ng gobyerno. Jinggoy Estrada, kailangan pa ba naman natin banggitin? Flood control din siya. Si Loren Legarda na maraming nagtataka. Ngayon tinatawag siyang political butterfly queen. Dahil ba sasangkot siya sa Cabral Files na ang naglabas ay ang kanyang anak mismo? At yung anak niya na mayroong penalty ng 24 billion pesos? Si Chis Escudero, si Joel Villanueva na parehong mayroong flood control scandal. Kita niyo, itong lahat na bumoto ay may kanya-kanyang issue. At kapag si Sara Duterte ang manalong presidente, erase lahat. Mawawala lahat ng issue nito. Kaya naman pala tinawag na 13 Hudas ng Pilipinas. So ngayon, nag-iisa si Bato de la Rosa.
nagmamakaawa, humihingi ng tulong sa ama ng Pilipinas o ngayon, ama ang tawag mo kay President Bongbong Marcos. Akala ko ba si Tatay Digong ang ama ninyo? Bakit hindi kayo humingi ng tulong kay Rodrigo Duterte? Nung isang araw lang sinabi mong the worst government itong kay President Bongbong Marcos. Pero bakit ka mamakaawa sa kanya na huwag kang dalhin sa dahig? So itong mga senador na to, syempre kailangan nilang bumawi dahil sila ang may kakagawan kung bakit ngayon naiipit si Senator Bato de la Rosa. Kung sila nanginginig sa takot dahil sa kung ano ang mangyayari kay Bato de la Rosa, di lalo na si Bato. Siya mismo ang dadalhin sa dahig. Sooner or later, siya ay dadalhin sa dahig. Kahit na anong sabihin pa ni Alan Peter Cayetano na hindi nila i-give up itong si Bato hanggat walang local court na mag-i-issue ng warrant of arrest or hanggat hindi nag-uutos ang Supreme Court na pwedeng ipadala si Bato sa ICC. Tingnan nyo naman kasi ang mga reasoning ni Alan Peter Cayetano. We need to show the world, including our local law enforcers, that you cannot play around with the Senate as an institution. Anong klaseng institution na sinasabi ni Alan Peter Cayetano? Itong bulok na institution nyo ngayon? Dahil nagkalat ang mga bulok na senador tulad ninyo. Sabi pa niya, and if you are trying to prevent a member from attending, that is direct contempt of the Senate. Anong trying to prevent? Hinuhuli nila si Bato sa bisa ng warrant of arrest. Kaya yung sinasabi ni Bato na siya daw ay hinaras kaya siya nagkanda sugat-sugat. Napanood niyo ba yung video kung saan siya tumatakbo at nadapa kaya siya nagkaroon ng sugat? So nagsinungaling si Bato na kesyo siya daw ay minanhandled, hinaras. Siyempre, kasi resisting arrest ka. Merong warrant of arrest. Nagpumiglas ka siguro. Hawak-hawak ka na malamang ng mga taga-NBI. Kaya lang, nagpumiglas ka. Pero yung sugat mo malamang, mas nakuha mo nung ikaw ay nadapa sa hagdan. Natural, magkakaroon ng konting commotion dahil hindi ka sumuko ng maayos. You resisted arrest. At yan ay may kaukulang parusa. So itong sinasabi ni Cayetano na naniwala kagad kay Senator Bato, panoorin yung video. Sa tingin ninyo, saan nakuha ni Bato de la Rosa yung mga sugat niya? Sabi pa ni Bato, kahit isang murder, walang ni-file sa akin. Alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan. Yung mga taga-ICC, naniniwala sa kanilang fabrication. Everything is fabricated. Bakit hindi mo patunayan yan sa ICC? Kung sa tingin mo fabricated lahat, di humarap ka. Magpahuli ka na at pumunta ka na sa dahig. Samahan mo na si Tatay Digong mo at doon patunayan mo na wala kang kasalanan. Kahit na itinuro ka na ni Rodrigo Duterte na ikaw ay part ng Davao Death Squad. At yung pag-question mo kung bakit may hawak na warrant of arrest si Sonny Trillanes, dahil di ba ikaw mismo ang naghamon kay Sonny Trillanes na pumunta sa'yo, bring it on, siya ang mag-serve ng warrant of arrest at pusasan ka. Ngayon, andyan na, tatakbo-takbo ka. So ngayon, 5 senador ang nag-file ng resolution para sumurrender si Bato de la Rosa sa ICC. Sila ay sila Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, and Bam Aquino. Pero iginigiit kasi ni Alan Peter Cayetano na wala pa daw senador na hinuli diyan sa loob ng Senado. Na halata naman na hindi nag-research si Cayetano. Dahil si Antonio Sonny Trillanes inaresto habang nasa sesyon ng Senado. Si Laila de Lima inaresto sa loob ng Senado. So bakit naman maiiba si Bato de la Rosa at hindi siya pwedeng hulihin diyan sa Senado? So ang mga panangga ng mga Duterte senators ay ito. We will exhaust all means to prevent arrest going to ICC. Pero hindi ba pwedeng hulihin si Bato de la Rosa sa loob ng Senado? Basahin ko po itong pinost ni Dean Mel Santamaria. Can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Yes. The reasons can easily be explained. First, is the Senate building being rented? If yes, then the people are paying for the rental. Is the Senate building owned by the government? If yes, then it belongs to the people. There is no law expressly making the premises of the Senate a safe haven for fugitives or those charged with the commission of a crime. Second,
No senator has any proprietary interest in that building. No senator owns it. It is not a fortress designed to protect erring people from authorities or a foreign embassy where Philippine law has waived jurisdiction. A criminal or a fugitive from justice can be arrested inside the building. Had this been an ordinary edifice where private persons are residing, it might have been a different story. But this is a building where public interest demands that it is not be used as a sanctuary for those people running from the law. Third, a senator is only immune from arrest while the Senate is in session and if the penalty of the alleged crime is below 6 years imprisonment. According to Republic Act number 9851, crimes against humanity where death occurred is punishable by reclusion perpetua or equivalent to 40 years. Fourth, Republic Act number 9851 provides that the Philippines can allow an international tribunal to investigate or try a person's charged of crime against humanity if it is already investigating or trying such persons and, if need be, deliver the said persons to the tribunal. This is in accordance with the generally accepted principle of international law declaring that crime against humanity is a universal crime. By the way, generally accepted principles of international law according to our Constitution are adopted by our country as part of the law of the land. Fifth, the warrant of arrest of the ICC is valid. The Bill of Rights of the Constitution provides that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge. The word judge is not qualified and hence it can refer to a local judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted. Sixth, crime against humanity involves an international element where the executive department must be given the greatest respect in its determination and enforcement. Foreign policy, peace and order, apprehension of a fugitive are executive functions. The legislator should not interfere in the performance of such executive functions as this would violate the separation of powers. Seventh, NBI personnel are within their rights to run after a fugitive from justice or persons charged with a crime. Also, there is a presumption of regularity of government enforcements. 8. The Senate must not cuddle and protect a fugitive. That is obstruction of justice. 9th, there is no law expressly providing a so-called Senate protective custody as an exemption to the enforcement of a warrant of arrest. And 10th, unless stopped by the Supreme Court, the enforcement of a valid arrest must proceed. No one is above the law, not even former President Rodrigo Duterte, and not even Senator Bato de la Rosa. So, itong mga kudas na mga senador na to, pwede pong kasuhan yan, cuddling a fugitive. So, aabangan po natin ang mga developments sa istorya ni Bato de la Rosa. Pero bukas po, May 13, malawakang kilos protesta para ipanawagang arestuhin na si Bato de la Rosa at simulan na ang impeachment trial kay Sara Duterte, isasagawa bukas ng alas 2 ng hapon. Ngayon, titignan natin kung maakalikom ng sapat na tao itong kilos protesta. Dahil ngayon pa lang, tinatawanan na ito ng mga DDS. Kayo nga mga DDS, hindi makapuno ng people power. Abangan ninyo bukas. Dahil kung ang pagbabasihan natin ay itong resulta ng impeach Sara Duterte signature campaign, naku, dapat kayong matakot. Dahil as of 10:58 tonight, ito na po ang total verified signatures. 6,016,448.
At yan po ay national signature count across all participating provinces and cities. Pero ang suma total po niyan, more than 6 million na ang gustong panagutin si Sara Duterte sa impeachment trial. So, abangan po natin bukas, 2 o'clock sa harap ng Senado. Ay, paano kaya yan? Nandun pa kaya ang mga supporters ni Bato de la Rosa? Malalaman po natin yan bukas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Dapat na nga bang hulihin si Bato de la Rosa? At kailangan bang puwersahin ang Senado para umpisahan na ang impeachment trial ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnila.